Magamputa mga kapaglaom, among gamhana nga Diyos nga naakas mga langit. Salamat kay inining kahigayunan na usab nga kami makahimo sa pagtuki sa leksyon nga gusto nimo amo masabtan aron kini siya o Dios mutabang kanamo sa pag-usab sa amo kinabuhi nga kami maandam sa pagpadayag na sa amo nga manluluwas. Sapsapi o Dios ning amo mga kinaiya nga mamahimo mi nga sulundan usab ug masinulundon nga na kanimo tungod kay nining katapusang mga adlaw. Pinaka-importante gyud kay namo nga pangandaman mao ang pag-andam sa among kaugalingon, pagtuman sa imuhang kabubuton, pinagi sa pagtuon sa mga prinsipyo sa Biblia nga imong gilatid alang sa matag usa kanamo. Salamat kay Dios sa imong pagdungog pagtubag ni namo nga mga pangalyupo kini among ipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Maayong gabi sa tanan nato nga mga kapaglaom, ato nga mga higala o makaigsunan nga nagasunod sa atong programa sa takna sa pagtuon. Ining gabi una nindot na sad kayo ang ato nga isgutan padayon sa ato nga episode ni ining semana, Unity in Christ. O nining gabi una atong kauban si Pastor Kabil, ang ato nga Health Director sa Southwestern Philippine Union Conference. Siguro si Pastor Kabil na siya i-greet sa atong makaigsunan. Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, maayong gabi, mayong kadlawon sa tibuok kalibutan o sa tanan nato nga mga suking tiglantaw. So makaigsunan no, salamat kayo sa inyo pong panahon nga gigugol alang niining ato nga programa. Dinhi na ta sa ato nga pagtuon mga kapaglaom o ang ato nga teksto sa ato nga tema niining tibok semana. Atong makita sa una nga Korinto, versikulo 10 sa kapitulo 1. Ako ning basahon, then amo ning ambitan gamay, then mulok sudayin ta sa ato nga pagtuon nining gabi una. Gaingon dinhi, I appeal to you brothers by the name of our Lord Jesus Christ that all of you agree and that there be no division among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. So kini nga teksto ato naman ning na isgutan atong niagi nga Lunes sa ato nga pagtuon, nindot ni siya nga pagpamalandong tungod kay si Apostol Paul nagahangyo sa mga taga Korinto nga magsinabot sila nga walay pagbahin-bahin diha kanila unya mapariho ang ilang mga panghuna-una diha ni Kristo. Kay actually kini nga appeal ni Apostol Paul mo ni iyang pagtawag sa mga taga Korinto nga dunay panagbangi dito, Pastor Kabil. Dunay away sa mga kaigsunan dito. Pero iyang gi-appeal nga in the name of in the name of our Lord Jesus Christ nga magkasinabot mo diha. O di mo magbahin-bahin o united mo diha sa usa ka panghuna-huna diha ni Kristo. So kini mga kapaglaom, naghatag lang nato ni og dako pug kaayong leksyon nga ma-apply po nato sa ato nga mga churches karon nga kung naamay mga bahin-bahin din ato nang wadon mga kapaglaom kay kini nga lesson nagpahinumdum ka nato aron magmadaugon ang buhat sa Ginoo aron dunay kalipay, kalinaw, gugma sa iglesia kinahanglan magsinabot ang tanan. Maybe Pastor Kabil. Kini siya pastor no. Kining word nga gigamit manggod ni San Pablo diri is schism. Kanang schism, pagkabahin-bahin, negative manggod siya nga word schism. Pagkabahin-bahin tungod kay nagbangi. So ni ana mga kapaglaom, pwede man tingalitang magkabangi sa kinibitang diskusyon pananglitan na tay gisgutan o niya for the sake of discussion, brainstorming, pwede tang magbayloanay og una-una. Mao lang na siya ang gitawag natong brainstorming no, pero kini magong schism, nabahin gyud ba? Kana bang lahi ang grupo ni Pablo, lahi ang grupo ni Apolos, unya nahimo nga usara ang ilahang giwali, si Kristo ra. So negative siya nga impact sa katilingban tungod kay moingon man ang katilingban nga di mangani mo magkasinabot nga kamura parehas ra mo usara ang inyuhang mensahe. Unya mangdani pa mo mahimo ming sakop nga na ninyo. So mao ni ang punto mga kapaglaom nga gusto niya, gibadlong niya in the name of Jesus Christ. Kay usa naman no? Usa ra gud. Usa ra gud. Unya nganong usa unya nganong kamo diha sa iglesia
magbahin-bahin mo diha sa iglesia. Unya disip nagtudlo nga dunay gugma, dunay panakiusa, dunay kalinaw, pero ngano nga magbahin-bahin man sulod sa iglesia? Naay background bangod, naay mga personalities involved, which is ang giingon diri sa ato ang lesson aning previous Monday, Sunday nga naabitaw mga kapaglao mga personalities gani involved sa church. Unya mong dahin ka nga ako sunod yug ko niya kay siya mo'y pinanser nako. Kani sa ato na niya nga panghitabo Yes. karon, pero I do believe pastor nga sa panahon po nila ni San Pablo mao po ni ang gakahitabo. Kay na may magsusulat nga akong na basahan ba nga nag-ingon nga there is no new sin. Walay bag-ong klase sa sala. But there are only new breed of sinners. Bago lang ang klases mga makasasala. So, the same gyapon ni nga sin nga ato gyapon nga ginahimo karon, tingali idolatry, ga-idolize ta og leader. Mao nang dito gyud ko siya ray akong tumanon kay maayo kay to siya muwali. Maayo kay to siya mo Bible study, memorize niyang Bible ato. Kining isa dili kaayo magpalaban og. So, this create schism. Pagkabahin-bahin. Pagkabahin-bahin Sa tunap, sulod sa iglesia. paksyon-paksyon sulod sa iglesia. That's it. So, kagani nagiingon nimo pastor nga posible ang hinungdan sa mga pagbahin-bahin sulod sa iglesia kanang mga paksyon-paksyon sa iglesia tungod na sa ato mga personality. Unya siguro wala pa ni mature ang atong Huna-huna. una-una ang ato ang Christian experience mao na nga munay dunay pagkabahin-bahin. Nya sunod naagay mga diferensya sa ilahang mga kinaiya. Unya dako po kay ning issue diri sa Corinto kay naa man poy kanang ilahang pag-idolize sa mga pangulo. So unya napag immorality pag yun hitabo diri sa iglesia. So pertig yung komplikaduha kaayo sulod sa iglesia ang mga kapaglaom. Pero ato makita din nga si Apostol Paul nagtawag sa mga taga-Korinto, nag-appeal siya sa mga taga-Korinto nga wad una ninyo kay usara man ta diha sa pagpangalagad ni Kristo. Unya iya pong gitawag nga unta mo come up ta sa usa ka panghunahuna diha kang Kristo because this is a sign nga kung naa ang panagiusa unya naa ang atong kami tang nitubo ta sa atong spiritual nga journey sa atong kinabuhi, mahimo tang makabaton og kanang kaalam, unya mahimo pong ma-mature pud ta sa ato nga kinabuhi. Unya Mga decision makings nato no. sa ang maturity nga gisgutan ra ba diri sa ato nga lesson is when you come up to be a kind of Having the mind of Christ. Having the mind of Christ. Unya, musaka ang imong maturity. Unya, kung musaka ang maturity sa ato nga pangalagad sa Ginoo, dunay panagsinabtanay sulod sa iglesia. Correct. Mao na gihisgutan ni San Pablo mga kapaglaong ba nga magbatunta sa huna-huna ni Jesus Christ kay pumantay mahimo og ato ning garbo manggod ni siya tanan bitaw. Garbo ni siya kung ato ning ipatuyangan ning atong kinabuhi. Pero ang pagbaton manggod sa huna-huna ni Kristo mao ang paghimo sa iyahang kabubuton para sa ikaayo sa iyahapon nga iglesia. So, dili gali sa Martes Pastor, ato makita diri no? Ay gikutloon ako sa una gyud nga paragraph. The consequence of such behavior is an atmosphere of competition. So sa to pa di ikato di ang ilahang panagbangi sulod sa iglesia, dunay kinaiya nga pag-compete, murag palabuanay sa Palabuanay ba? okay yung na ako Apolos ko. Ako Pablo ko. Ako Sipas ko. So tanawa pero yung na Pablo is Christ divided. So Christ is not divided, but people in the church nag-compete sila. Unya kini nga pag-compete sulod sa iglesia mao ni ang makabungkag sa iglesia. So mao ni atong tagaan og pagpamalandong nga kung kita mo idolize og mga leader, kini gyud si Pastor Camil yun akong ganahan ani, si Pastor Roxy gyud or kinsa pa ni atong mga leaders. So
kung naanay magsunod ng mga leader, maglisod. Mao. Kaya nga naman, Taas na ang standard. i-idolize man nimo kanunay imo mang ikumparar ang usa ka tawo ngadto sa usa ka tawo. Di yun nato na makumparar kay tagsa-tagsa nato na amang yun tay tagsa nga mga strength, na po tay tagsa-tagsa nga Kaluyahon. mga kaluyahon. So kung kini nga leader mo niyang strength, ato nang tabangan. Unya ug napud siya kaluyahon diha, Tabangan siguro gyapon. tabangan gyapon nato aron nga ma-improve na siya. Dili kay tabangan nato og duot. Pero- Kay kung mauna, ma-divide kon di nato tagaan og luna nga ang every leader nato ma-improve sa mga areas of ministry nga pwede nga ma-improve. Pero Pastor Gao, ang akong kuan diri no, akong lantaw ani sa iyahang context tingali ba? Tingali lang niya kay wala man gisulti gyud sa atong leksyon. Dili lang gyud tingali ni siya nagkumpit ang mga kaigsuunan lang. Kung asa sila dapig, may possibility ba pud kaha nga apil ang mga leaders nagkumpitin siya? Mao nang ang mga kaigsuunan ni dapig-dapig? There is that possibility. Kay I don't know, wa man ini sa atong nga lesson, pero I remember nga si Pedro ni bisita dito sa Gentile Church, I think sa Asia Minor. O sa iyahang journey. Sa iyang journey. Unya si Pedro pa lang ayaw niya tagad ang mga kaigsuunan nga mga hintil, mga believers na. Pero pag-abot na sa mga Hudiyo, si Pedro, Wa na dawata. nausab man ang iyang pagbati, di naman siya mo salo-salo sa mga hintil nga background nga mga believers. So, muna nga si Paul, iyahang gibadlong nga ikaw gani usa ka Hudiyo, unya mauni imong gipakita. So, May possibility, no? so there is a possibility nga kini nga mga leaders do na poy kanang competition baka o niya ang ila pong mga kaigsuunan nga ila siguro nga bautismuhan didto gyud mo sunod kayo sa ilaha. So mo ni nga si Paul strong gyud kayo ang iyang pagtawag nga apil ko sa inyo dili mo magbahin-bahin. We only preach Christ, we only believe one Lord and Savior. Niyang anong magbahin-bahin man mo? So, mao na siya Pastor Gao, ang akong point manggod ba nga gi-brought up na ako na kay kining tambag ni San Pablo sa atong memory text is not only directed ngadto sa mga kaigsuonan sa local churches. Appeal pud ni sa leadership sa church. Appeal sa mga missions, conferences, union, division, general conference nga bisag kita diri sa leadership dili manggod ta kompetisyon o magpapugihay kinsay maayo muwali, kinsay daghan og mga kaigsuonan nga mobisita, kundi iyayungay manggod ni. Tinabangay mao man bitaw tingali nang na-create ng NDR, IEL NDR, di ba? Integrated Evangelism Lifestyle, gi-integrate ang tanang departments, gi-integrate ang tanan nga mga ministries para sa isa ka katuyuan nga mao lang ang pag-abot sa mga di maabot pinaagi sa pagmensahe sa mga balita. So mao na akong brought up ko na siya nga idea ba kay basig maghuna-huna ato mga kaigsuonan nga sila ra gyud. Apil manggod mi ani sa badlong ni San Pablo. Apil mi ani kay dili pabaya mi mga manulunda. So dinhi makiigsunan no ato makita nga in the church sa Corinto do na gyud problema. Unya dili po ni siya o ang ato karon nga presente nga iglesia dili pud exempted ni ini nga mao nga mga panghitabo. Grabe pa gani ron. O say mas grabe pa gani ang sitwasyon. So it's a call for the church nga atong tan-aw ng sitwasyon sa Corinto niya tan-aw na tong atong iglesia, then kung makita nato nga naay competition sa iglesia, dunay panagbingkil sa iglesia, dunay walay panaghiusa sa iglesia. Now, let us remember sa iglesia sa Corinto, nga gipahinumduman sila ni Pablo, let's be unite in Christ. Unya, let's be mature sa ato nga spiritual journey mga kapaglaom. Kay dili ta pareha sa kalibutan. Correct. Nga adunay kasamok. Pero say gani ang kalibutan na mapoy kahusay pod. Ang sitwasyon baya po sa atong nasod lang daan diri sa ato haskang
divided ka, di ba? Pila na ka-color ang imong nahibawan sa atong nasod. Iti nang daga na kayo. Daga na Na color. pink, na yellow, na Ilo, na green, green, na pula. pula, na unsa naman So- pulahan, dilaw. So mga kapaglaom, this lesson is calling us to think seriously in our church also today, especially as we participate in the mission of the church. Because if there is no unity, then how can the work of the Lord will Progress. flourish, di ba? Di yun mo Di mo progress. mo padayon. So, here, atong tanawon po dinik ang kigahisgot man diri sa Martes, no, wisdom and maturity. Now, ang maturity diri gipasantop nga kanang maturity nga espirituhanon. Nga Christ-minded nga attitude o Christ-minded nga mga pangunahuna o kanang mga Christ-like nga mga kinabuhi o spiritual nga mga katawhan. You know, wise and mature Christian are spiritual people. Not carnal, not like infant. So, diha na to makita nga lahi gyud day unta ang mga katawhan sa Ginoo kung sila wise o spiritually mature. Kay ang wisdom ra ba rin sa Ginoo kung atong mabasa rin sa tong lesson o sa wisdom na to upokosan, ang wisdom of God is unveiled in the cross of Christ. More precisely, the wisdom of God is revealed in Christ's suffering, death, and resurrection. So, kini ding wisdom o kini po di ang kining maturity, this all kanang gatuyok-tuyok lang mga kaigsunan. Ga-revolve. O, ga-revolve lang siya in the issue of Christ's suffering and resurrection. And both ipasabot in our deep understanding of what God has revealed to us in Christ. So, mao po na ang akong nakitaan na ana pastor. Ang maturity sa tao dili po sabay, dili ba dungan sa mga ang bata mao ning gihatag nga ehemplo ni San Pablo sa 1 Yes. Corinto 3, lahi-lahi pang iyang pagkaon, magkaon siya og milk, no, sa gamay pa hangtod solid food. Then lahi po ang ilahang growth pattern na ay bata nga nitubo tuod siya pero dili siya himsog, malnourished. Nganong malnourished, nganong di siya makabaton sa wisdom and mind of Christ is malnourished siya kay kulang siya sa espirituhanon nga pagkaon. Naapoy mga himsog kaayo. Kanang ilhanan nimo sa himsog dili ang katambok ha. Health department ni. Dili ang katambok, dili ang katsabi. Nindot kayo imuhang kusi-kusion ng aping. Kung dili, makita na nimo sa iyahang mga gitawag nato na executive check-up, no, sa physical nga manifestations, makita nimo sa iyang laboratory. So sa ato pa, dili siya makita ba na inner siya ang iyahang development. The same is true sa maturity. Ang isa ka word ana Pastor Boy, ang akong mahatag ana nga example lang is ang tolerance. Makatolerate gani ka sa imong isig katao sa ihang kaluyahon, then mo ka nga iampo talang na siya. That's one of the signs nga you have the mind of Christ. Sa mga si Jesus Christ nagtolerate sa mga taong makasasala. Iyang giampo. Dili buti pasabot nga kung nitolerate ka nga niuyon ka sa sala nga iyang gihimo. Nagpasinsya. Pailob nga palitan na sitwasyon nga murag masuko na gid ka. Pero kay sige na lang. Sige na lang, pailoban lang nato ni. Pailoban na lang ni. Ingon ani man gyud ni atong mga ingon ani ni ang ato ang kinaiya na magyud tay kaluyahon. Pero di gani ka kapailob, musinta dayon ka, suko dayon ka numbag manakmag dayon ka, ay still immature. Yeah. So mura mo na gitawag nato nga bata pa siya. Na pang gatas-gatas pa ni siya. Gatas-gatas pa ni siya. Kaya nga naman wala pa man siya mo taas sa iyang spiritual discernment. Meaning, kung gatas pa iyang kinaom, imo pang hawp-hawpon ba? Kaon na ka, inom na, karon nga makuhan ka. So, ugon sa iyang mahimo nga sala na kay bata pa man siya na say mayabo nga mga tubig diha sa imuhang kusina,
ay bata mangguna, itolerate lang na. Pero ug hamtong gani unsa may atong himuon og makasala ang hamtong kadangag. Still we need to tolerate mga kapaglaom kay that's part sa atong training sa ato ang pagdawat sa kaluyahon sa matag usag-usa sama nga ikaw ug ako gidawat pod nga gitolerate pod ta sa Ginoo. Manang muingon gani ko anak Pastor Boy makaingon ko ba nga gitolerate gani ta sa Ginoo nga sa atong pagkaingon ani karon. Unya kita dili ta makatolerate sa atong isig ka tao. That's very unfair para sa ano. So kung gisabot ta sa Ginoo, mas labaw ta nga mosabot unta sa atong isig ka tao. Kay naman na itong iyang parabol bitaw, nung parabol niya nga katong nangutang. Oh, yes, that's true. Gipasaylo. Gipasaylo siya sa Ginoo niya ang utang sa iya o niya sa diha nga nigawas na siya sa tubangan sa iyang agalon. Pagkatagbo niya itong nakautang lang og 100 denaryo raman siguro to. Iya yung ipapriso. Moto na suko ang iyang master. So, gipapriso siya. So, if we are a sinner, so kung ako, grabe ang akong pagka makasasala, dapat ko nga makasabot ni anang makasasala, og taas ko og kanang pailob. Sinsya. Taas ko og kuan sa iya kanang tolerance. Kaya nga naman, kung ako kawa ko kaloy is Ginoo. Pero na mo usahay nga nagunahuna na ka nga ako na anak ko sa pag-alagad. So murag ang imong paminaw mas superior pa ka kaysa uban na hinuon nga mga tao. Wala nag-alagad. Murag yun na ni mga nominal ba? Mga nominal. Kana sila. Ako active kayo ko sa iglesia. Ako grabe kayo kung murag na self-centered na kasi imo nga kaugalingon. Murag ikaw na ang sumbanan hinuon. Yeah. Pero in how we consider other people and how we assess on every situation o giunsa na to pagbalanse sa paghimog decision sa matarong og sa dili, kini nga discernment nga atong mabatnan mga kapaglaom, importante kayo ni. Kay giingon rin sa atong lesson, for those who have their power of discernment, trained by constant practice to distinguish good and evil. So, kini siya nga punto diri sa atong lesson, ako nakita din if we will be able to discern what is right and wrong, we will be able to discern sa mga issues and how we are going to resolve that issue in a fine, kanang nagkakahaom nga paghatag og kasulbaran sa mga issue, then we are considered to become a spiritual mature nga alagad sa Ginoo, servant of God. Kaya naman, makadistinguish naman ka nga kini sayop ni siya, kini dili ni. Kini black ni. Itom ni, kini puti ni siya. Kini kuan kaino very tricky kaino pero bisag very tricky kaini, but this is the best aning situation. Gray area. So kung makadiscern ta nini makaigsunan, pero gingon di ang discernment na train ta by constant practice to distinguish good and evil. So spiritual growth. Spiritual maturity. Kay kuan maguna siya Pastor Boy ang akong pagsabot ana nga kung dili ka mabansay sa pag-ila sa tinuod kay sige lang kag compromise. Dili sa panahon nga situation tong imong giingon nga naanay sa imong atubangan and you need to decide, maglisod ka og discern. Ang discernment manggod mga kapaglaom kuan na siya ba kana bang giunsa nimo pag-ila which is right and which is wrong. So grounded ta dapat mao na atong term karon, grounded in the Bible. Grounded ta dapat sa pulong sa Ginoo. Matag karon ug unya dapat ang atong decision making pinasikad gyud na og unsay gilatid sa Biblia. Kay para na practice nato na siya nga klase nga grounds sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Whenever na ay mga difficult situations, katong giingon kaniya ni Pastor Boy nga, ang atong mga decisions is very fine. Ngani, refine pa gyud. Akong Pastor Boy nag-term, no? Refine nga decisions. Kay, kana ba yung mga drastic nga mga decisions, mao ba na sakit? Kanang dinali-dali nga mga klase sa pag-decision, mao na sakit. Pero sa sulod sa iglesia, we need to have really the mind of Christ
especially sa leadership sa church ug sa pagdeal nato sa mga kaigsuonan kay we might be inclined to bias. Bias nga mura ba og self-centered ta kami gani gingon ani gani mi sa una so inanion pud ni ron. So lahi-lahi na manggutaron nga kuan Pastor Boy, lahi-lahi na ta nga generation ba. Ang generation Z which is maoron ang prevalent kayo sa ato ang society is they don't care. Oh, maingo nga hulugan mi, disiplinahan mi ninyo. Ano lang ba? Remember, as a leadership, kinahanglan punta mo pahaom o kinahanglan kanang word bitaw nga contextualization. I-contextualize nato ang ato ang desisyon sumala pod sa pulong sa Ginoo. So, ang usa ka tao, usa ka believer, ato siyang ma-qualify nga siya nahimo siyang mature, pinaagi sa wisdom niya, o sa iya pod nga deportment. Then, atong ma-judge, sa ato lang tawhanon nga panlantaw, basis na to nga kini siya, mature na gyud kayo siya. Kaya ang iya nga mga panghunahuna, fine na kaayo, plastado na kaayo. Kaya di ba kita sa mga batanon pa kita, o na ay mga issues, drastic kayo ang... Init kita? Oh, drastic kayo. Oh. Energetic. Oh, pero agis ka drastic, dali po kayo nga masupalpal. Dali po kayo nga... Technical. Oh, mateknikal. Kaya nga naman, wala ba'y kada bang enough experience o niya kulang pagyud sa kahibalo. Kulang sa exposure. So, kulang sa exposure, kulang sa knowledge sa pulong sa Ginoo. Then, so, tungkol ni Ana, mahimo nga matanaw kita nga immature pa yun. Yeah. Pero kung nadugay na ka siguro sa serbisyo, naka-experience na ka, dayon dungagan sa ato nga pagtuon, pagsalig sa Holy Spirit, then mahimong ma-mature. And so, on how we deal with our brothers and sisters, in how we deal with whatever situation, then your wisdom and your maturity ato nang makita in how you handle in whatever situation. Nana say term ana Pastor Boy no nga bisan ang mga Tagalog, mga kaigsunan nato sa Luzon, common na po nila nasabtan kanang pulong nga hinay-hinay. Hinay-hinay. Hinay lang. Dili ta magdali-dali, no, hinay-hinay sa ato nga pagdumala, sa ato decisions when handling katong mga cliques, no? Mga cliques nga gisgutan diri sa atong leksyon, katong mga grupo ba. Kay whether we like it or not, ang ato ang kalibutan is composed of multiculture. So pananglitan kung naay leader, naay pastor nga Ilonggo, ang mga Ilonggo dito gyud mo dapig. Kung naapoy Tribal. Tribalism. Now, mao na ang ato ang burden. But anyway, this is Christ Church, no? Ako as a pastor, ako yun ang kanunay gibutan sa akong nauna nga, iyahan man ni sa Ginoo ni nga iglesia. Unya, iyahan ang pupuning gi-prophesy nga, grabe good ang yawa, no? He is like a roaring lion, seeking whom he may devour. O unsa may gitugot sa Ginoo, me as a leader, as a shepherd, magtabang lang gyud pug og pangural in a manner nga dili pug ko makapasakit sa karnero sa sulod. No kay basin niya double jeopardy na hinoon, napayawa nga nagbirada ni apat hinoon nga na doble na og kaigo ang ato ang mga karnero. Mao na nga isas mga reasons nga sa panahon nila ni Paul wala pa ganay church manual, no? Pero sa ato karon na so ako makita ba nga kung comparing sa time ni Paul, ikumpara sa ato ron sa una sa ilaha madapat og tambag. Karon rules based na ta. Rules based kay na kinahanglan yung church manual. So mas grabe gyud tingali ang ang pagka masukihon, pagka ang immaturity o ang kanang wala dili siya spiritually grounded ba kay nganong naa namang gyud rules based di naman lang maingon ba nga manghangyo ko ninyo nga kung mahimo maghiusa mo sa ngalan ni Jesus Christ. Karon kung imo nang himo naman gyapon tingali mo kanang mo pa sana mo give way. Pero gamay na lang tingali
I don't know. That is a challenge because the time of Paul and time sa ato karon nga panahon, the same standard nga atong sundon ang model ni Jesus. Nga there should be unity in the church, there should be love in the church, there should be one-minded in church. So mo gyud na siya ang call ni Paul kay gubot ito sa Korinto, and even in our time now, wa man tagiingon nga gubot atong iglesia because I believe nga united man to sa church, na siguro uban ginagmay nga mga churches nga dunay mga problema, pero masulbad man gyud na siya. Especially nga we are all waiting for Jesus, and we should become Christ-like nga mga servant ni Jesus because we have a mission. Yes. Because in the time of Paul, nakita ni Paul nga kung magpadayon ang kagubot dito sa Corinto, then ang ilang witness dito sa lugar nila, ang ilang pagwali, kawang lamang. So, the same is true nga our church today, kinahanglan nga walay pagbahin-bahin, managpaghiusa, o walay kanang kagubot because we are a church and we are witnessing, preparing people for Christ. Now, this goes with our lesson karon nga Wednesday, Christ-like servanthood. When gi-point out diri sa ato nga lesson, sa unang jud nga paragraph diri, nga nakita ni Paul nga ang resulta sa faction, kanang mga cliques, mga grupo-grupo dito sa iglesia sa Corinto, this is due to a lack of spiritual maturity. Immaturity. O immaturity sila. Kay lack of spirituality man, spiritual maturity. Sa to pa, wala sila nitubo mga kaigsunan. So gikinahanglan yun nga mutubo ta, ilaha. o mutubo yun ta, kay aron na kung dili, kung dili ta mutubo, then kini nga kagubot, dili ni mawala. Yung padiri, yung diri nga, una da ini gi-address ni Paul, kining ni ang kagubot sa iglesia. He affirmed that we have the mind of Christ. So iya yung ipasantop nga, kung unta na lang ang mind ni Christ sa inyo hatanan diha, walay gubot, walay bahin-bahin. Parihaw mo pangunahuna, so nindot kayo ang iglesia, ang atong pagpanaksi, mahimo gyud nga malambuon. Ingon pa ni Paul, ingon pa sa atong lesson, this verse likely refers to Christ's way of thinking and acting. So, thinking and acting. So, muning Christ-like servanthood, mga kapaglaom. Because if the mind of Christ na adiri sa atua, gi-apply ni nato siya sa tanan nato nga practice sa ato nga kinabuhi, then perting nindota kayo ang mahatag natong impluwensya sa atong tibuok nga community. Pero lang, giingon po sa itong lesson, dili po ni siya sayon mga kaigsunan. Kay challenge mo siya, di po di siya masayon mo na nga kita, maningkamot yun ni. Kay, usahay sa atong nga church, doon ay sa mga panagbahin-bahin. Pero kita po kong church nga, very united mo kayo sa tanan. So, siguro, kung mahitabo na nga doon ay pagbahin-bahin sa church, doon ay problema, then we have to think to go back to this lesson, mamalandong taning nga lesson, nga we should have the mind of Christ. Ngani, Pastor Boy, no? Sa mga reasons nga nung nainadto ang Iglesia sa Corinto is ang Greco-Roman world, no? Oh, yes. Ay mga political nga mga baruganan ba? Which atong makita karon sa social media, ay atong pipila ka mga kaigsuonan nga very vocal pug kaayo sa ingon ni ana, o nya katupong pikas nga grupos mga kaigsuonan nato, lahi pud ang ilahang lining, lahi pud sila nga color. So, mga kaigsuonan ha, tambag sa inyong mga ministro, inyong mga pangulo. Mag-usa ta. Dili ta mag-usaan ng politika, dili nato himuon tugutan nga ang yawa bagi gamit niya na nga circumstance para magkabahin-bahin ang iglesia. Kanang discernment lagi mo na ang word dia is we need to discern what causes the division during the time of Paul og sa ato karon nga panahon, which is gahinay-hinay baya og resurface, no, gakabalik kay mao ra magyapon ang reason sa una ang reason is political figures, philosophers, ang ilang thinkers, religious leaders na patong mga lusots
Katubang Kasway. kinasuhay sa sulod sa iglesia. Of which kani ang nakita mao ni ang nakita sa ato mga biblical writers nga reason sa kuan. Nagubot sa iglesia. Kaguliyang. Yan, in that point, no, our church is right nga mag-ingon ta nga wala tay Dapigan. political nga color nga ato ang sundan o mag-blue ba ka, mag-yellow ba ka, mag-pink ba ka, mag-green ba ka. So wala siya. Kaya nga naman, kay diri sa itong lesson, di ba na political competition. Oo. O niya na mga philosopher pa, na may mga thinkers, na apoy mga religious leaders. Now, kung kita karon doon na tay political affiliations, o niya ka na political affiliations nako, dalon ako sa iglesia, ikaw lahi kag partido, dalon na nato sa iglesia, di makagubot ang iglesia. Magkabahin-bahin man. Magkabahin-bahin. Muna nga, sa atong church, whatever your political affiliation, brothers and sisters ta din ha, dili nato na dalon ang imuhang political affiliation din kay makagubot nato na din Kaya this atong lesson, the longing for cultural approval apparently lead the Church of Corinth to follow secular standard. Murag, Gusto kang aprubahan ka sa social media. Social media naman yung atong context ron. so ang nahitabuan ang church noon mo mura og ni sunod sa political nga standard. Ug unsay dagan society. Ang English noon mo ni fit hinoon sa ilahang sitwasyon ni atong nga panahon na. Dapat ang church naagyud siya lahi because nga baruganan tungod kay we are a church. We are not citizens of this world, but we are citizens in heaven. So our citizenship. So it means nga dili ta mo musunod, pero ang hitabo diri ang church noon mura og nangayo og approval nga Sa society. sa society, sa political baka. So this is where the big problem. Muna nga our church is right nga dili ang church mosulod sa politika. Yeah. I can have my own political affiliation. You can have your political affiliation. Pero walay dalanay diri sulod sa Silent na iglesia. ta, Silent na ta. Okay. Pero it doesn't mean nga di ta mo participate sa politics. You have to go to vote. Right of suffrage. Mo ba na ang term? Yung right of suffrage, mo butar ka, ngayon, mo participate ka o gusto ka. Pero ang atong gi-participate katong mga Dili questionable. Dili questionable. Di ta mo apil-apil makaigsunan og matcha-matcha nga unsa nga pagmatcha. Pero mga Green Revolution o siguro bisa pa og match for corruption basta walay partido mga kaigsunan. Because if we go there, mo match ko kan kay sabor ko ni kuan ani, that's wrong. So dapat walay political nature mga kapaglaom. Kaya bitaw, Pastor Boy, kanang the longing for cultural approval based sa ato na karon, sa atong sitwasyon karon nga natay social media unya. Kana bitang mo posta, unsay atong i-post atong My Day, mag My Day ta. Ang una ra ba dayon natong lantawon kay pilay nag-like, pilay nag-heart. Mura ba og ang ato ang kaugalingon gusto nato nga aprubahan ta sa kadaghanan. Dili ta gusto nga nay mag-angry dito nga emoji. Di ta gusto dito unsa ba nang uban nga emoji diha nga di ta ganahan. So we want to be like, no? Nadala nato na sa sulod sa iglesia, mga kapaglaom. Mao na ang ato ang dako kay nga challenge sa atong generation karon nga bisan ang ato ang mga church programs gani, ang katong mga sa panahon pa ni Mampur, mao na ang term sa mga katigulangan, no? Nga dito ta na himugso nga very typical, moingkog typical ang ato ang church programs tungod kay dili siya susama sa ato ang new generation nga program nga we wanted to be approved by the society. Sa una, musimba ang sinimbahan gyud marag tudo-tudo gyud ba? Kag Miyerkules, Biyernes, Sabado, whole day, mahimo dala tanan nga membros panimalay mga anak. Unya kung naapag yung mabilin nga angay kang mabalaka, na imuhang mga
iring, iro, kabayo, baka, dalhon apil sa simbahan aron nga dili magdali-dali og uli kay makita ra nimo diha gitugway nimo diha kilid sa simbahan. So grabe ang ilahang pagka makugihon o ilahabang spirituality nila nga ilahang na develop. Unlike sa ato karon nga we want somebody to approve, we want somebody to heart, no, nga Kinahanglan hard yun. ingon ana na ang I do not know, part na siya sa nawala na ang mind of Christ tungod kay nga atong gibutang naman gud sa atong huna-huna mga kapaglaom dili na ang pulong sa Ginoo. Daghan na kay tag atong basis karon Facebook, ug unsay atong nabasa sa Facebook, YouTube University, ug unsay naa didto nawala na ang ato ang pagbasa, paghatag sa basic which is ang Bible study. Yeah. Christ-minded. Very important mga kapaglaom. Unya, mahimo orang mutubo ta sa atong spiritual life, pinaagi sa pagpractice po nato sa atong gitawag og mga spiritual disciplines. Spiritual disciplines, nindot kayo nga term. Yes. Nga plitan na ng makanunayon natong pagbasa sa Bible, kana yung murag constant yun ba, consistent life. Consistent. Kana mainampuon ta, and other spiritual practices nga makapatubo sa atong pagka spiritually mature in Christ. So muna siya ang pinaka nindot mga kapaglaom nga ma-practice nato sa atong kinabuhi. Kay although we are always trying to be Christ-like, pero somehow ang atong practice murag wala ni haom ba. Palitargon mayon ta nga I am a pastor. Pero ang ako nga pagka-pastor, ang akong practice matakanaw sa uban nga pastor kuno na siya pero Murag di man pastor. di man pastor. So mo na siya ba? Uy, Adventist kuno na siya pero di man na iyang kinabuhi Adventist. Murag layo ra man gyud kayo sa tinuod. So that is a challenge. Christ-like servanthood. Mo man ang tawag nato. Christ-like servanthood. Unya when you are mahimo kang qualify to become a Christ-like servanthood kung imong gisunod ang pamaagi ni ang Jesus. pamaagi ni Jesus, ang lifestyle ni Jesus. So dako na siya nga challenge. Munang ingon diri nga ang solusyon ninyo dinha sa Corinto o ang solusyon sa atong present nga church karon sa atong nga problema is to have the mind of Christ. Nga naa sa ato nga kinabuhi. Because if we have the mind of Christ, siguro Pastor Kabil, walay mag-away sa iglesia o kinsay may mong elder. Walay mag-away o kinsay labaw sa iglesia. Kung dili, tanan, walang yun ba, kanang mo submit lang yun ta sa kabubuton sa Ginoo ba? Nga, Sa nominating committee. sa nominating committee. Yes, that's a big issue sa ato sa church, no? Panahon sa pag-eleksyon, kay doon ay mga purma-purma na daan, pero Outside committee. mga outside committee, pero that is unlikely nga practice. O niya, siguro na po yung iba nag-practice na, pero we always try to remind everyone nga if you want to have a result that is favorable to the sight of God and to the church, we should submit to the will of the Holy Spirit kung kinsay gyud ipalahuna. Kay kung ang will bitaw sa Holy Spirit mo ipahaluna sa tuwa, ikaw mo na imuhang Diya ka. daliha ka. Waagi problema. So, Makuan po ka, pastor, kanang maningil manggod po na later? Maningil Yeah, that's so. Ako bayay hinungdan nga na. yeah, that's so. So that's why I remember one time sa committee, I was not a member of the committee. Oh. Pero na akong amigo nga member sa committee, ngayon siya nga, Pastor, unsa may imong gusto, kini nga position o kini nga grabe. position? Kay musulod ko sa committee. Oh. Niya, ako ka makaapan nito. Ako lang ito bag siya nga, o kung sa'y kabubuton si Ginoo, maulang. Kay di man ta mga igod og posisyon. Wow. Ang ato lang nga, kung unsay kabubuton si Ginoo. Natay trabaho. Oh, nga ipahululahi mo na ingon ay muni akong Panginoon. So mura gibutan nimo ang Holy Spirit. So maigi nang musadimit lang ta. So nabutang ta sa posisyon nga malipayon ta kay we believe it is the will of God. So muni mga kapaglaom no, of course na nga practice ato nga church. Ang ato lang gisiguro nga masunod nato ang
kanang uyon sa kabuton sa Ginoo, because we want to preserve the unity of the church and be like-minded with Christ. Kana bitaw siya, Pastor Gao, no? Christ-like servanthood, because tungod anang kato atong gisgutan just a while ago nga naay gapurma-purma, gagrupo-grupo lagi sa sulod sa iglesia, unya mo influence dahil sila sa nominating committee. Pag mabutang ang dili na mao, na dili na servant leadership, Yeah. dili na servant leadership, lordship na or agalon, saba. So dili gyud siya mao, mga kaigsunan, dili gyud siya mao. Yeah. That's why we need to pray sa atong buhi nga Dios nga kung mahimo mawala na siya, dunay spiritual renewal, mental renewal sa ato ang mga church members nga we need to submit to the Holy Spirit. Kanusa? Now is the time. Yeah. So Christ's servanthood requires dying to self, to selfish ambition. So dying to self and also from selfish ambition, and seeking instead to bless others above ourselves as Jesus did. Nindot kayo, no? Nandot ni nga state. Kanang ang atong kaugalingon is dying to self, then self-ambition, ang mga self-ambition na to, kundili ang atong himuon nga mahimo tang panalangin Sa uban. ngadto sa uban sama sa gihimo ni Jesus. Service man guna siya, Yes. Pastor Boy. Service Oh, ba kana? kanya, another idea diri Nok, ay hapit naman itong time makigsunan. They serve as Christ as assistants or subordinate. So sa to pa assistant ta subordinate ni Jesus. It is clear that correct view of human leadership is based on Christ's example of leadership. Dili basta-basta. The servant are further portrayed as steward. A steward is a person who has been instructed by Nagiingon sa Christ. 1 Korinto 4, 1 ug 2. So, lisod yun na siya mga kapaglaom, no, kung ipugos nato ang atong kaugalingon, magkaguliang yun ang iglesia kung di nato tugutan ang balang espiritu kay ang mahitabo ato wala katong inyong gipugos gyud nga mahimo nga mulid unya wala pa siya mahamtong, wala pa nganha niya ang kinaiya nga iyahan ni Kristo, ang mind nga iyahan ni Jesus Christ, magkaguliang magkabahin-bahin ang iglesia. So service dili siya gani mo serve kay ang iha siya may labaw, siya may boss nganong siya may mo serve. So that's incorrect, no, wrong siya nga concept sa Christ-like servanthood. Yeah. So mga kapaglaom, salamat gud kayo sa inyong gihatag nga time nga nag-usat ta sa pagtuon sa ato nga lesson sa adlaw nga Martes o sa adlaw nga Miyerkules. Daghan kay itang nakatunan dinhi. Inyo lang pong dungagan yun og basa ang ato nga lesson kay nagtuumi nga sa inyong pag-review na daghan kayong mga punto nga Wala na mo ma-discuss diri, but you can learn. So, thank you makiigsunan sa inyong time o among lauman nga ang atong mubo nga panahon sa takna sa pagtuon, atong natun-an ang atong nga lesson o naatay nakutlo niini, and we have to live really like a servant of Christ, then also make disciples for Christ. Yes. Pastor Kabil, Amen. nakailas nga Ako lang pahinumdom is katong giisgotan ni Pastor Boy kagana bitaw, mga spiritual disciplines, mga pamaagi ba nga mutubo ta espirituhanon ang worship, nagakawala na sa ato ang pag kinabuhi sa matag adlaw, nya ang worship dinali-dali na para lang murag ritual na lang ba, murag dili na siya gyud tinud-anay nga para makakaton ta sa huna-huna ni Kristo. So, let's be consistent. Ang word nga gigamit, no? Let's be consistent. Kaya makanunayon ta nga himuon ta na ang atong pagsimba sa midweek, prayer meeting na siya. Hiniusa ta nga magsimba. Atong vespers meeting, para na siya pagsugnod sa atong nagakalayo pa nga pagtuo ug katong nagakaop-op na musiga balik mga kapaglaom. So maghiusa ta sa iglesia and kudos to the church. Okay. Daghang salamat mga kapaglaom, idoko natong ulo alang sa pagampo. Ginoo, salamat gyud kayo sa imong pag-uban sa review sa lesson nga gihimo namo ning gabiuna. Among giampo nga ang mga punto nga amo nga didiskusan
makapadasig unta to sa amo nga pag-alagad nga mahimo kaming spiritually mature diha kanimo Jesus Christ. O salamat Ginoo nga ikaw magpanalangin sa matag usa kanamo mo adto mi sa among katulugon o niya imuming tagaan og maayong pagkatulog ugma makabangon kami alang sa among bulhaton aron makapadayon gihapon kami sa pagpangalagad nga malipayon. Salamat sa imong panalangin sa matag usa kaya mo ning giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.